People want and need to be blessed. But what is blessedness really? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating blessedness according to Jesus. Matthew 5, 1 to 12. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. So this is the Beatitude summarized, yung itinuro ng Panginoon doon sa incident na yon na tinuruan niya ang mga tao. Blessed are the poor in spirit, the meek, merciful, pure in heart, peacemakers, those who mourn, hunger and thirst for righteousness, and are persecuted because of righteousness. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil things against you because of me, which really means because of Jesus, therefore because of Jesusness. Yan daw ang mga sitwasyon na ang tao ay matatawag na pinagpala. Lalong-lalo kung sila ay dinudusta, pinipintasan, sila ay sinisiraan dahil kay Jesus o dahil sa na-imbibe nila, kanilang natutunan at ngayon pinapamuhay na Jesusness. These are opposites of the common concepts of blessedness. Mapapansin natin na ang mga binanggit dito ni Jesus na pagiging blessed ay hindi yun ang usually iniisip ng mga taong blessedness. It was not usually considered blessedness to be poor, for instance, in spirit or in anything. To mourn, to be meek, kasi maaapi ka. To hunger and thirst for righteousness, or to hunger and thirst for anything at all. Ibig sabihin, lugi ka. To be merciful, kasi mapagsasamantalahan ka kadalasan. To be pure in heart, again, lugi ka by the ways of the world. To be peacemakers, because you will not prevail. Madalas, madidiktahan ka pa ng kapwa mo. To be persecuted because of righteousness, because of anything. To be insulted, persecuted, and be the object of all kinds of false and evil accusations. Sa biglang tingin, sa tinatawag na common sense, lalo nung panahon nila, hindi yan ang mga iniisip na blessedness. Sa pagpapatuloy ni Jesus, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. O inulit na naman, at inuulit nga natin, na kung kayo daw ay iniinsulto, kayo ay pinahihirapan, kayo ay ginagawa ng masama, pinagbibikaan ng masama, dahil kay Jesus, yan ang blessedness. Malaki daw ang gantimpala doon sa kalangitan, dahil ganun din ang ginawa ng mga tao, lalong-lalo ng mga Israelita, sa mga propeta na nauna pa sa mga disipulo ni Jesus. This is a very interesting reversal of the usual concepts that people considered to be blessedness. Could Jesus be introducing his ministry of reversals? His ministry of balancing? The ministry of privileging the underprivileged? Accepting the outsider? Empowering the weak? Cleansing the unclean? Forgiving the condemned? Loving the unloved? Saving the condemned? Changing the system, the standards, the hearts and minds of the people? Dahil ang Panginoon, makikita natin, napakarami siyang itinuro na salungat sa umiiral na mga katuroan sa kanyang panahon. Napakarami siyang ginawa na matatawag na labag sa tradisyon. Napakarami nga siyang maituturing na nilabag sa kaugalian at sa mga batas ng mga Hudyo. So, ang ginagawa talaga ni Jesus ay tinatapunan yung madilim, piniprivilege yung underprivileged, tinatanggap yung rejected. Yan talaga ang ministry niya, magbigay ng balance. Kaya bigla niyang binibigyan ng privilege ang mahihirap over the mayayaman, yung mga babae, binibigyan niya ng mga role, ng halaga, ng respeto na hindi binibigyan ng lipunan nila noon. Lahat ng mga outsiders, ginagawa niyang insiders.
Mark 2:21-22, sa pagpapakita na ang ministry ni Jesus ay baguhin ang luma. Palitan ang lumang pag-iisip, lumang sistema, lumang tradisyon, pati mga lumang kautusan. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat. At kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Ito ay isang talinghaga, very common to the people of Jesus' time. Yung mga marami kasi silang wine culture, gumagawa talaga sila ng mga alak wala sa mga ubas, at ito ay inilalagay sa mga leather containers. At pag naglagay ka ng bagong alak sa lumang leather, sasabog yung leather pagka nag-oxidize at pagka may nangyaring mga tamang mangyari doon sa alak para siya maging alak, ay hindi kayang dalhin ng lumang balat. Ngayon, kung bagong balat naman, nilagyan mo ng lumang alak, hindi rin sila tugma. Siyempre, hindi naman alak at hindi naman mga sisidlang balat ang tunay na tinutukoy ni Jesus, kundi ang tinutukoy niya at ang sinasalamin ng bagong alak ay ang kanyang bagong katuruan. Bagong pamantayan, bagong standards, bagong pagpapahayag ng pag-ibig at katwiran ng Ama na inihahayag kay Jesus. Na ito'y dapat ilagay sa bago ring sisidlan, na hindi sisidlang balat ng hayop, kundi utak, isip, values, sa bagong mentalities. In other words, with this metaphor, Jesus was saying, ang bagong kautusan ko, bagong katuruan ko na inihahayag ko mula sa Ama, ay dapat lamang tanggapin ng may bagong pananaw, bagong paninindigan, bagong pag-iisip, bagong mind frame, bagong value system. Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Be changed by the renewing of your mind. Nang dumating si Jesus, marami siyang binago. Hindi pwedeng ituloy lang as usual ang mga dating pamamaraan, ignoring Jesus. Dapat maging handa tayong magpalit, magbago ng pananaw dahil si Jesus ay may din nilang mga bagong kautusan, bagong covenant, bagong commands. Yung overly sentimental attachment to the law, to the things of old, to tradition, to conservatism, will not be able to accommodate the new wine of Jesus. The old leather, the old wineskin cannot accommodate, cannot understand, cannot store the new thought of Jesus. Kailangan natin ng bagong pag-iisip. Matthew 11:1-6. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na taga-bautismo. Nabalitaan niya mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating? O maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. So yan ang sinasabing, let the poor say I am rich. Let the weak say I am strong. So here, ipinakita naman ni Jesus yung reversals na yung mga outcast, yung mga inuna, yung mga pinagaling, yung mga mahihirap, yung may sakit, yung mga itinatapon ng lipunan, yun ang kanyang tinanggap at inaruga at tinangkilik. The ministry of reversals, the ministry of balancing. Now, ano daw yung rewards na sinasabi ni Jesus pag ginagawa mo ang tama? Dahil blessed ka, ito ang yung rewards. The kingdom of heaven. Comfort.
inheritance of the earth, filling to satisfaction, mercy, seeing God, being called children of God, the kingdom of heaven, great reward in heaven. Lahat ng mga yan ay inilista na sinabi ni Jesus na ito ang gantimpala nyo kasi kayo ay blessed. Now, we should also take note that these were not the usual things people considered as good rewards. True godly prophets were also persecuted because of Jesus, because of Jesusness. Yan ang sinabi niya. Kaya huwag kayong magtaka kung mayroong mga overly loyal to the law, overly loyal to the system, to the Pharisees, na ipe-persecute ang mga alagad ni Jesus, yung mga nananalig at ipinamumuhay ang Jesusness. Kasi dati na, nung araw pa, yung mga naunang mga propetang kanila ring mga pinaslang, ay pinaslang nila because of their qualities that reflected the Jesusness that was still yet to be fully revealed, but was already understood by at least some of the people, even in those early days. Now, why Jesus or Jesusness was there before Jesus was born? Because John 1:1-4 says that. In reference to Jesus, in the beginning was the Word, or in the beginning was Jesus, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of mankind. And then John 1:10, He was in the world, nandun na siya noon pa man. 10-11, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Kahit daw noon pa, nandun na yung Word. Hindi naman dumating lang yung Word nung isinilang si Jesus. Kaya nga yung Word na yan, mas marareflect ng Jesusness, tapos yung ipinanganak was Jesus. Kasi bago nagkaroon ng Jesus na ipinanganak, yung kanyang spirit, the Word was already there. Jesusness had already been there. The quality of being Jesus. At maraming hindi nakakilala, maraming hindi kumilala. Pero John 1:12 says, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So may kumilala rin sa Kanya in spirit noon pa man. Kahit wala pa si Jesus the person, kinilala na ng mga mulat ang isip yung Jesusness. Kahit yung Jesus was still to be born. Because the idea of Jesus, which is Jesusness, had pre-existed before Jesus was born. Yun yung tinatawag nating the Word has been there from the beginning. He was with God, and the Word was God. So nung pa man, kahit hindi pa sinisilang si Jesus, by recognizing the spirit of that Jesus that came ahead of the person, which is Jesusness, the idea, yun ang mga itinuring ng mga anak ng Diyos. At ano yung Jesusness? Love, forgiveness of others and of self, compassion, kindness. Yung mga kumilala doon, nag-practice noon, kahit hindi pa isinisilang si Jesus, ay sinunod na nila yung idea ni Jesus, which is Jesusness, sila ay mga tinawag na ring mga anak ng Diyos, even without the label that religion would put on certain people later on. The arrival, message, ministry of Jesus is about to change. There was a change of rules, a reversal back to the original law of God, a reversal and a change of structures of mind and mindset. Why did we say that Jesus brought back a reversal to the original law of God? Kasi ang original law of God naman talaga love. Sa original law of God, talaga namang may pagkakapantay-pantay ang babae at lalaki. Mahal niya ang lahat ng lahi, mahal niya ang lahat ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay umiiral. Pero nung na-develop ang mga religious structures ng mga civilizations, very especially yung mga religious structures and traditions ng Israel, biglang naging ethnocentric ang Diyos. Biglang sa tingin ng mga Israelite, sila na lang itong mahal, sila na lang itong paborito, na yan ay pinabulaanan din ni Jesus. Kaya si Jesus ay gusto nilang ihulog sa bangin later on. So, ibinalik ni Jesus
yung mga kautusan, pag-ibig, pagmamahal ng Diyos na nabura at napalitan ng iba't ibang invented religious traditions. Kaya yung mga relihiyoso, yung mga traditional, yung mga conservative, yun ang nagalit kay Jesus. Kasi ayaw nilang matanggal, mabakbak, mapalitan at ibalik sa dati yung mga naimbento nilang mga human traditions, mga human laws. At yung mga iba, bagamat God-given yung mga laws na yun, pero may certain context. Effective lang dapat sa original people who were addressed. Effective lang dapat sa konteksto in which it was given. Pero sa pagdaan ng panahon, na iba na ang konteksto, na iba ang takbo ng buhay, at hindi pwedeng i-apply yan sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Kasi may context kahit yung mga utos ng Diyos sa Israel. Pero para i-insist mo yun na yung pa rin kahit 1,000 taon na ang lumipas, i-impose mo sa mga taong hindi naman Hudyo, na ibig gawin ng mga Judaizers, mga Kristiyano na Hudyo pa rin ang paniniwala at ang paninindigan, na ipinipilit na gawing Hudyo ang mga Hentil na naniniwala kay Jesus. So lagi may ganung tunggalian. Yung tunggalian, yung stress and tension between the universal law of God for all people and the particular dealings of God with the people of Israel in certain contexts. At gusto ng mga ibang maka-Israel at maka-Hudyo, yung mga context na yun, kahit wala na, yung mga rules noon na gumagovern sa kanilang buhay, idikta pa rin sa lahat ng tao kahit irrelevant na. At yun ang nilinaw ni Jesus. Napakarami mga tradisyon na binago niya. Pati yung sa Sabat, tiluwagan niya ng sobra-sobra yung regulasyon na nakakasakal na. Yung mga regulasyon nila sa pagkain, tinanggal niya dahil sobrang napapahiwalay na sila sa lahat ng tao sa buong mundo. Hindi na sila pwede makisalamuha, hindi pwedeng dumulog sa hapagkainan ng mga Gentiles, hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga holidays ng Gentiles kasi Sabat nila yon. So, hiniwalay nila ng hiniwalay ang sarili nila sa mundo. At ibinilik ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos, ang katuruan ng Diyos, not exclusive anymore to Israel as the Israelites believed, but given to the world. Kaya sabi ni Jesus, you will be my witnesses in Jerusalem, the Jew, Hudyo, Judea, mga Judean siyempre, yung mga Hudyo lalo, Samaria, kahit yung mga non-Jews, but Israelites, and to the ends of the earth, to the ends of the world. Ibig sabihin, si Jesus, ibinalik niya ang pag-ibig ng Ama para sa lahat na sinosolo lang ng mga Israelites for the longest time. Kaya sabi niya, kayo ang aking mga witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. At sabi niya, make disciples of all nations. Hindi lang Israel, hindi lang yung mga Jew. All nations na. Maraming binago si Jesus at hindi yun naibigan ng mga conservative sa Israel, kaya siya ipinapatay. Now, back to what Jesus was saying sa tinatawag nating Beatitudes. Matthew 11:6. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. God will bless everyone who doesn't reject me because of what I do. Great blessings belong to those who don't have a problem accepting me. Meaning, accepting Jesus, accepting Jesusness. Ang linaw. Sinasabi ni Jesus, pinagpala kayo kung hindi nyo pinoproblematize ang Jesusness. Kung hindi nyo ako tinatanggihan dahil hindi i-conforme sa mga tradisyon ninyo ang aking mga itinuturo, mapalad kayo kung tatanggapin nyo ako kahit na marami akong binabaligtad at iniiba dahil gusto ko kayong ibalik sa tunay na will of God na nabaluktot, nalayo na ng nalayo dahil sa mga katuroan ng mga tao na naging mga tradisyon ninyo. To be blessed in the new Jesus way, do not stumble on account of Jesusness. Do not reject Jesus because of what He does, because of His Jesusness. Do not problematize accepting Jesus or the ways of Jesus or Jesusness, which is the way, the truth, and the life of and in Jesus. Yan daw ang way to be blessed. So, paano ka mabe-bless kung tinatanggihan mo si Jesus? Pero marami magsasabi, hindi namin tinatanggihan si Jesus. Pero tinatanggihan nila ang Jesusness. Tinatanggihan nila ang love. Ang gusto nila, anger. Tinatanggihan nila ang forgiveness. Ang gusto nila, punishment, judgment. Tinatanggihan nila ang pagtanggap sa kanilang kapwa. Ang gusto nila, rejection.
Tinatanggihan nilang makisalamuha, makiisa sa mga tao. Ang gusto nila, humiwalay ng humiwalay. Pero on the surface, sasabihin nila, tinatanggap nila si Jesus. Pero pag inisa-isa mo ng tanongin kung ano-ano ang mga hindi nila tatanggapin sa buhay, marami doon Jesusness. So, akala lang nila sila ay Christian, akala nila sila ay follower ni Jesus, pero ang totoo, sila ay Pharisaic. Sa totoo, ang umaandar at naghahari sa buhay nila, the law, hindi grace. Kaya dapat laging suriin at pag-aralan. Kasi sa paggamit natin ng mga terminology, namamanhid na tayo. Hindi na natin naiintindihan ang mga sinasabi natin. Hindi na natin nauunawa ang mga pinoprofess natin na akala natin pinaniniwalaan. Pero pag isa-isa mong tinanggap yan, malalaman mong ikaw ba ay maka-Jesus o maka-Pharisee. Like, anong attitude mo sa makasalanan? Kung gusto mong parusahan, edi Pharisee yan. Pero kung gusto mong patawarin, tanggapin, Jesus yan. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ilang beses po ba namin papatawarin ng mga kapatid na nagkakasala? 7 beses ba? So may limitasyon. Sabi ni Jesus, no, 70 times 7 or endless. So pag nilalagyan mo ng limitasyon ang pagpapatawad mo, Pharisee yan, hindi yan Jesus. Tapos yung babaeng nahuli sa kasalanan, according to the law, gustong batuhin ng mga tao. Hindi yan ipinabato ni Jesus. Hindi yan binato ni Jesus. So kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano ka, maka-Jesus ka, pero bumabato ka sa ikinoconsider mong may kasalanan, nananakit ka, hinuhusgahan mo, hindi Jesus yan. Pharisee yan. Kaya dapat mag-isip-isip. Reviewin natin yung sinasabi ng ating bibig at yung tunay na pinapractice natin sa buhay. Marami sa bibig, sa profession ay maka-Jesus, but in actual life, in actual practice, maka-Pharisee. The arrival, the message, the way, truth, and life of and in Jesus is not a minor repair or alteration of the old way. It is a totally new way. Tulad ng sinasabi ni Jesus, new wineskin for new wine. Hindi pwedeng pagtambalin ang old wineskin at new wine. Hindi pwedeng pagsamahin ang old attitude, old paniniwala, old tradition sa new spirit of Jesus. It requires a total change and exchange. Luke 9:62. Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God." Siyempre, ang kanyang metaphor na ginamit, agriculture, yun daw humawak sa araro, na siyempre ang nag-aararo looks forward dahil papunta doon yung hayop at tinihila niya yung araro para bungkalin ng lupa. Hindi ka pwedeng lingon ng lingon kasi pwedeng sa maling lingon mo, lumiko yung hayop, mapunta ka sa mali, o mamali ang hawak mo sa araro, lumubog yun sa lupa, madapa ka pa, etc. etc. Pero siyempre, metaphor lang yun. Ang ibig lang niyan sabihin, no one who puts hand to the plow, meaning the kingdom of God, meaning love and grace, the new wine, the way of Jesus, the new covenant in the blood of Jesus, yun ang plow. Ang humawak doon, ang sumali doon, ang sinasabing naniniwala na siya doon, no one who puts hand to the plow and looks back to the kingdom of men instead of look forward to the kingdom of God. To the law, looks back to the law instead of look forward to love. Looks back to the old wine instead of look forward to the new wine. Looks back to the old covenant in the blood of animal sacrifices instead of look forward to the blood of Jesus. No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Jesus says so. Blessedness is in the new Jesus way of thinking and doing. Be ready, willing and able to change your mind. Lahat tayo na nakasanayan ang tawagin ang sarili nating Christian. Suriin natin ating mga sarili. Ang ating pag-iisip, ang ating attitude, ugali, asal at kilos. Pharisiness ba o Jesusness? Acceptance ba o rejection ang umiiral sa ating buhay? Love ba or anger? Pakikiisa ba, pakikasalamuha o paghiwalay? Pagka inisa-isa natin, hinimay-himay, binutil-butil ang ating pang-araw-araw na kilos, paniniwala, ugali, pamamaraan ng buhay, malalaman natin kung talagang tayo ay follower ni Jesus.
At kung tayo ay follower niya, sabi niya, blessed are you. And even if people persecute you because of your belief in me, you are still more blessed. Suriin natin kung nasa ang panig tayo, Pharisees or Jesusness. Madaling malito. Lalo pag ibinatay mo ang iyong spirituality, ang iyong religiosity sa mga nauna na sa atin, mga nakapaligid sa atin, ang dami-dami, hindi nila alam na maka-Pharisee sila at hindi maka-Jesus. Pag-aralan. Suriin. Let us be teachable. Today, when you hear His words, do not harden your hearts as in the rebellion. Be willing to change. Be willing to be changed by the love of Jesus. Change by the renewing of your mind. God bless us all.